Good day, Sir Paul. Kwento ko lang po yung karanasan ko taong 1993. Dati akong mangingisda. Ito ang kinabubuhay ng pamilya ko. Minana ko pa ang bangka ko sa tatay ko noon at nagagamit ko naman yun sa pamilya ko. Pambuhay po ng mga anak ko, ng asawa ko. Minsan malaki ang kita, minsan hindi. Panapanahon. Pero ang mahalaga, marangal ang kinikita kong pera noon. Isang araw po, nasa gitna po ko ng karagatan. Nangingisda po ako noon. Nang nagulat na lang po ko nang biglang sumama po ang panahon. Maganda ang panahon noon. Wala rin naman akong naamoy na ulan. Kaya takang-taka ko kung bakit bigla pong nagkaganoon. Siya nga pala, taga Palawan po pala kami. Heto po yung lugar namin na malapit na po sa ibang bansa. Kayo na po ang bahala manghula. Bale, yun na nga po. Grabe ang sama ng panahon. Umulan, humangin, kumidlat, kumulog, ang lalaki at ang lalakas pa po ng mga alon. Yung bangka ko, maliit lang naman po yun na demotor. Talagang hindi kakayanin. Sa mga sandali po na iyon, natatakot na ako para sa kaligtasan ko. Iniisip ko po yung mag-iina ko. Bata pa po ang mga anak ko at ayaw ko pa pong mawalay sa kanila hanggang sa napadasal na lang po ko. Ngunit sadyang mas malakas ang kalikasan noon. Tumaob ang bangka na sinasakyan ko. Akala ko po'y katapusan ko na dahil ang huli kong natatandaan ay napailalim po ako sa malaking alon. Nakalunok ako ng tubig at nang magkamalay na lang po ako, nasa isang pangpang na po ako. Kinakagat po ng isang alimango ang uso ko. Yun po ang nagpagising sa akin. Unti-unti akong bumangon. Ang sakit ng katawan ko. Ang sakit ng ulo ko. Maubo-ubo pa ako. Sumuka pa nga ako ng tubig alat. Pagtingin ko sa paligid, maganda na po ang panahon. May araw, walang ulan, walang masamang panahon. Nasa isang isla na po ako na noon ko lang po nakita. Sa tagal ko na pong nangingisda noon, halos kabisado ko na po ang lahat ng isla na malapit po sa lugar namin. Totoo po yan. Kapag mangingisda ka, dapat kabisado mo na po ang lugar mo. Ang lahat ng isla. Pero, yung isla po na yun, noon ko lang din po nakita. Isla po siya na katulad lang din po ng mga isla sa Pilipinas. May mga halaman po na meron sa atin. May puno ng nyog, malalaking bato, white sand, na halos katulad ng sa Boracay. Ang ganda ng lugar na yun, parang paraiso. Sa kabilang banda po, nakita ko naman po ang bangka ko. Agad akong lumapit doon at maswerte, walang masyadong damage. Liban na lamang po sa motor po nito. Ang maigi po noon, kaya pa rin pong makalutang ng balsa ko. Konting remedyo lang sa ilang mga konting minor damage. Sagwan-sagwan lang, pwede ako makapaglayag. Ngunit bago ko magawa yun, kailangan ko ng ibang materyales, konting kahoy, pangtali at ilang pamukpok. Itinabi ko po sa pangpang ang aking bangka. Tinali ko itong maigi para hindi po tangayin ng tubig sakali man itong tumaas. Ang kailangan ko nun, maghanap ng mga materyales. Kailangan ko rin makahanap ng pagkain. Binigyan na ako ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Kaya hindi ko yun sasayangin. Kinuha ko yung itak ko doon sa may bangka. Iniuna kong kumuha po ng mga buko. Marami ako nakuha at yun ang kinuha at kinain ko. Pagkatapos po nun, pinasok ko na po ang gitna ng kagubatan. Kailangan kong makahanap ng kawayan, mga baging. Hindi na ako aasa sa mga pako. Siyempre, sa gitna ng kagubatan yun eh. Baging at kawayan lang talaga ang pinaka-aasahan ko. Hanggang sa yun na nga. Sa paghahanap ko, meron naman po ako nakitang kawayanan. Meron din po ako nakitang baging. Ang problema ko na lang ay kung papaano ko madadala yun. Kaya ang plano ko, magbabalik-balikan na lang ako. Pinutol ko muna yung mga kailangan ko. Yung mga baging, pinagsama-sama ko muna.
Hanggang sa maya-maya pa, nakaramdam na po ako ng gutom. Maya-maya po, nakakita po ako ng ligaw na baboy ramo. Bata pa po ito. Isa lang ang nasa isip ko nun. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong hulihin yun at katayin. Gumawa ko ng paraan. Hinanda kong itako. Dahan-dahan ko pong sinundan yung baboy ramo. Ngunit sa kakasunod ko sa baboy ramo, ay laking gulat ko na lamang po nang makakita ako ng isang komunidad doon sa gitna po ng gubat. Natuwa nga ako Sisigaw na nga sana ko para manghingin ng tulong. Ngunit napahinto po ko. Yung mga tao kasing nandoon, para po silang mga tribo. Wala naman sanang kaso. Pero nagulat na lang po ko nang bigla pong tinalo ng isang tao yung baboy ramong sanang hahabulin ko. Lilinawin ko lang po yung talon niya po, siguro inabot ng 10 metro ang layo. O baka nga mas malayo pa Paano makakatalo ng ganun kalayo ang isang normal na tao? Walang nagawa yung baboy ramo. Dinakma lang ito ng lalaki na para bang pusa. Pero yung baboy ramo po malaki-laki na yun Siguro mga 15 kilos. Mga ganun na po siguro. Binuhat niya po yung baboy ramo ng pasan-pasan na para bang nagbuhat lamang po ng pusa o aso. Tapos binalik niya po yun doon sa gitna ng tribo. At heto po ang mga sumunod na nangyari. Lahat ng mga tao doon, lalaki, babae, bata, matanda, sinunggaban po yung ligaw na baboy ramo. Kinain po nila ng buhay. Pinagkakagat, pinagtatapyas, bawat laman, hita, laman loob, dugo, hilaw po nila itong kinain. Hindi na nakalaban yung baboy ramo. Ang lalakas po nila, kahit bata. Sarap na sarap sila. Hindi ko nga maintindihan yung lingwahe po nila. Nakakatakot sila. Lalo pa nang makita ko ang kanilang mga ngipin, humaba at nagsilakihan. Yun ang pumapangas po sa makunat na laman ng baboy ramo. Sa totoo lang po, isa lang ang nasa isip ko noon. Tribo ng mga aswang yon. Mabilis ngunit maingat akong umalis. Mabutit medyo may kalayuan po yung lugar ng mga kawayanan doon. Kinuha ko ang lahat na makakaya ko. Baging, maliliit na kawayan para hindi na ako babalik doon. Pagkabalik ko ng Pangpang, pagod na pagod ako. Mabuti nga marami pang natitirang bukong nakakapit doon sa may mga puno. Kumain muna ako at uminom. Tapos, hindi na ako nagsing ng oras. Buong magdamag, kinumpuni ko po ang bangka ko. Walang pahipahinga. At pagsapit po ng liwanag, gawa na po ang bangka ko. Nagbaon ako ng maraming buko. Tapos, bumalik ako sa paglalayag. Wala akong kaide-ideya kung saang isla ako napadpad. Dahil sa totoo lang po, halos 10 araw akong naglayag bago po may nakakita sa aking mga mangingisda na nagmula po sa pinanggalingan ko pong Pangpang. Butot balat na nga lang po ko nang makita nila ako at halos mamamatay na. Tinulungan po nila ako makabalik at sa awa naman po ng Diyos, nakarecover ako. Kinikwento ko sa kanila ang naranasan ko. Naniwala naman sila kasi kilala po nila akong tao. Hindi ako nagsisinungaling. At kahit nga ang mga matatanda po sa amin, may mga kwento talaga sa isla ng mga aswang na yun. Ang sabi po ng mga matatanda, piling tao lang daw po ang napapadpad sa islang yun. Nagtatago raw kasi ito. Hindi mo basta-basta makikita. Wala rin daw sa mapa ang islang ito. Sa katunayan nga raw, ang isla daw po na iyon ay nagtataglay ng napakaraming yaman, ginto, diamante at mga kakaibang elemento na maibebenta mo sa malaking halaga. Ngunit pinangangalagaan daw yun
ng mga naninirahan doon. Yun nga ay ang tribo ng aswang na simulat sa pool na hindi pa po nagagalaw ng sibilisasyon. Marami ang nangihinayang kasi nga yun na daw yung oportunidad ko para yumaman. Pero ako naman, wala akong pakialam. Nakakatakot ang mga tao doon. Hinding-hindi ka nila bubuhayin kung sakaling makita ka man nila. Hindi naman po ako huminto sa pangingisda. Pero sa ilang taon ko pa pong pangingisda, sa hindi ko malamang dahilan, ay kailanman hindi ko na po nakita pa ang islang yon. Ang isla ng mga aswang.